This is the Red Envelope Letter. Magbabandang alas 5 na ng hapon nang si Glenn ay natapos sa kanyang trabaho. Gusto niyang isurprise ang kanyang nobya dahil kinabukasan ay 1 taon na sila mula nang sagutin siya nito. Pupuntahan niya ito sa kanilang bahay. Una ay namili muna siya ng mga ibang reregalo rito. Alam niyang hilig ng kanyang nobya ay kwintas. Kaya naman talagang naghanap siya ng maganda at babagay dito. Pumili na rin siya ng makakain nila. 3 katao lang naman ang nasa bahay na kanyang pupuntahan. Kaya hindi naman masyadong marami ang kanyang binili. Magulang lang naman nito at ang nobya. Nang eksaktong 6 ng gabi ay tumulak na nga siya papunta sa nasabing bahay. Habang binabagtas niya ang daan, ay naalala niya ang mga masasayang araw na magkasama sila. Alam niyang ito na talaga ang babaeng para sa kanya. Wala na siyang ibang hiling sa sarili, kundi ang makasama ito habang buhay. Samantala sa pagdating naman niya sa naturang lugar, ay agad niyang napansin ang kawalang ilaw nito sa naturang loob ng bahay. Kaya saglit siyang nanatili sa kanyang sasakyan upang magmasid pansamantala. Iniisip niya kasi na baka umalis ang mga tao rito. Napailing na lang siya sa isiping iyon. Masasayang lang kasi ang kanyang gagawing sorpresa para sa nobya. Subalit habang nakatingin siya sa direksyon ng pinto, ay may naaninag siyang tao na nakahiga sa may balkonahe. Pansamantala siyang natigilan at pagkaraan ay naisipan na niyang bumaba ng sasakyan upang lumapit dito at kumpirmahin kung totoo yung kanyang nasilayan na tao na nakahandusay sa sahig. Mabilis naman siyang naglakad patungo rito. Habang papalapit siya ay unti-unti nang lumilinaw sa kanyang paningin na may taong ang nasa lapag at walang malay. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at ginamit ang flashlight nito. Nakita niyang nakadapa ang naturang nilalang. Nilapitan niya ito at tinihaya sa pag-aakalang nawalan lang ito ng malay. Subalit nang tuluyan na niya itong naiharap sa kanya, ay bigla siyang nagulantang dahil sa duguan ng damit at mukha nito. At parang hindi na humihinga. Agad naman niya naisipang tumawag na ng saklolo gamit ang kanyang cellphone. Ngunit habang nagdadial siya ng numero, ay may panyong tumakip sa kanyang mukha. At nalanghap niya ang nakasusulasok na amoy. At si Glenn nga ay nawalan ng malay pagkaraan nito. Samantala nagising naman siya sa ospital na nahihilo pa rin. Subalit akmang tatayo na siya at bababa sa higaan, ay napansin niyang nakaposas ang kanyang kanang kamay sa gilid ng kama na may bakal. Nagpumiglas naman siya gamit ang lakas niya. Pero habang ginagawa niya ito, ay hindi niya napansin ang 2 tao na nakalapit na pala sa tabi niya. Mabilis siyang hinawakan ng mga ito at pinakalma. Agad naman niyang nakilatis ito at napag-alaman na pulis ang 2 individual. Agaran naman ang pagtanong niya dito na kung bakit siya nakaposas. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa ang isang pulis at sinabing si Glenn ang salarin sa isang karumal-dumal na pagpatay. Napataas naman ang noo ni Glenn na parang nagulat sa binanggit ng pulis sa kanya. Napaisip siya at naalala niya ang taong nakahandusay sa balkonahe sa bahay ng kanyang nobya. Tinanong niya ang mga pulis kung ang tinutukoy nito ay ang nakahandusay sa lugar kung saan nakatira ang kanyang nobya. Tango naman ang sagot ng pulis sa kanya. Dinipensahan naman niya kaagad ang kanyang sarili na naabutan niya itong duguan na at ipinaliwanag niya rin na nawalan siya ng malay dahil sa may tao na gusto siya ang mapagbintangan. Nagsalita naman ang pulis na sa korte na lang niya ipaliwanag lahat ng gusto niyang sabihin. Dahil sa ngayon ay lahat ng ebidensya ay siya ang tinuturo. Pati ang murder weapon ay may fingerprint niya. At ang kalmot sa leeg ni Glenn ay sinasabing galing sa biktima base sa pagsusuri. Wika ng pulis. Nanlumo naman siya sa mga narinig. Halos mangiyak-ngiyak siya sa sitwasyong kinasasadlakan niya ngayon. Agad naman siyang pinalabas na ng ospital dahil sa umokay na ang kanyang kalagayan. Subalit sa kulungan siya sunod na dinala. Dito ay nakasalamuhan niya ang mga totoong kriminal. Sa unang gabi niya rito ay nakursunadahan siyang bugbugin ng mga siga sa naturang selda. Kaya kinabukasan ay halos hindi siya makabangon sa hinihigaang sahig. Makalipas pa ang ilang oras ay ipinatawag siya sa isang silid. At doon ay nakausap niya ang kanyang magiging abogado. Agad naman siya nitong tinanong ukol sa mga totoong nangyari sa kanya.
Ikwinento naman niya rito ang naganap noong gabing yon at sinabi nitong naniniwala ito sa kwento niya. Kaya ilalaban nila ang kaso hanggang sa pagtagumpayan nila. Nagkaroon naman ng pag-asa si Glenn sa mga sinabi ng abogado. Sa pag-alis ng kanyang kasangga, ay akala niya babalik na siya sa selda. Subalit makaraan lang ang ilang minuto ay nasa harap na niya ang nobya. At kita niya ang pagkamuhi sa kanya nito. Aktong lalapitan niya ito at yayakapin. Subalit sinampal siya nito ng sobrang lakas. Halos umalingaw-ngaw ito sa silid kung saan sila naroon. Nagulat naman siya sa ginawa nito at napatanong kung bakit nito ginawa ang ganon. Nagsalita naman ang nobya niya na, "Pagkatapos mong paslangin ang ama ko, may gana ka pang magtanong. Kulang pa yan sa'yo bilang parusa sa ad ng babae." Nagpaliwanag naman siya kaagad dito na hindi siya ang gumawa ng krimen. Subalit parang bingi ang kanyang nobya sa mga sinasabi niya. Marami pa sana siyang sasabihin dito, ngunit nilisan na nito ang silid, na parang ayaw na nito makinig pa sa mga sasabihin niya. Napayuko na lang si Glenn sa naganap. Hindi niya akalain na pati ang nobya niya ay tatalikuran siya at hindi papaniwalaan. Agad naman siyang ibinalik sa selda. Makalipas ang 2 linggo ay humarap na nga si Glenn sa korte. At doon ay pilit nilang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ibinigay niya lahat ng detalye na totoong naganap, na bumibili siya ng mga pagkain at regalo. Napatunayan naman niya ito dahil may kuha ng kamera ang establishmentong pinuntahan niya. Subalit hindi ito swak sa oras ng pagkamatay ng ama ng nobya niya. Dahil saktong naroon siya noong oras na namatay ito. At isa pa ay nakita ang ginamit sa pagpatay sa kanyang sariling kamay. Nang matagpuan siya ng mga pulis at ang DNA niya ay nasa kuko ng biktima. Ngunit paliwanag naman ng kanyang abogado ay pwedeng itinanim ito sa kanya sa kadahilanan na wala siyang malay. Paliwanag nito, mabilis lumipas ang oras at hindi natapos ng may linaw ang kaso. Kaya ipagpapatuloy ito sa mga susunod na linggo. Nanlalambot naman si Glenn nang lumabas sa korte. Pero bago siya lumabas ay nasilayan niya ang nobya. Hindi niya ito napansin na naroon dahil sa dami ng kanyang iniisip. Napatingin lang ito sa kanya at ganun din siya rito. Subalit ang titig ng babae ay may kasamang pagkairita. Kaya siya na ang unang bumawi ng tingin dito. Ibinalik ulit siya sa selda na para sa kanya ay impyerno. Dahil halos gabi-gabi na lang siya kung saktan ng mga kasama sa loob. Subalit tiniis niya ito sa pag-aakalang makakalaya siya. Makaraan nga ang ilang linggo ay muli silang nagpakita sa korte. At doon ay parang mas lumala pa ang sitwasyon. Sa kadahilanan na ang ginamit na murder weapon ay nagamit na rin pala sa mga dating kaso ng pagpaslang. At dahil doon, ay nakarating ito sa media at naibalita. Marami ang nagalit sa kanya na taong bayan. Sa ikatlong pagpunta ni Glenn sa korte ay marami ang nakaabang sa kanya sa daraanan. Ang iba ay reporter. At ang iba ay mga galit na tao sa kanya. Napansin naman ng mga pulis na medyo delikado ang sitwasyon niya. Dahil yung iba ay parang gusto na siyang saktan. Mabilis pinalibutan siya ng mga pulis upang safe siyang makapasok sa korte. Ilang saglit pa ay nagawa na nga siyang maipasok sa loob ng ligtas. Ngunit sa di inaasahan ay masamang hatol ang kanyang narinig mula sa judge. Siya ay hinahatulan ng kamatayan. Agad siyang napaluhod sa kinatatayuan niya dahil sa narinig. Agad ay humingi sa kanya ng patawad ang kanyang abogado dahil hindi raw nito nagawang ipawalang sala siya. Kasunod nito ang hiyawan at pagbubunyi dahil sa hatol sa kanya. Natutuwa ang karamihan dahil sa pag-aakalang siya talaga ang may gawa ng krimen. Nakita niya rin ang nobya na nakangiti habang nakatitig sa kanya ng matalim. Iniiwas naman niya kaagad ang paningin dito. Ayaw na niya itong pansinin. Lalo lang kasi siyang nasasaktan. Pagkatapos ng hatol sa kanya, ay agad naman siyang inilabas sa korte na doble ang pag-iingat. May suot na rin siyang bulletproof vest para kung sakaling may magtangka sa kanya na bumaril. Subalit para sa kanya ay balewala na ito dahil doon din naman ang punta niya. Kamatayan ang naghihintay sa kanya dahil sa hatol ng korte.
Napansin naman niyang punong-puno ang kalsada ng mga tao na gustong makasaksi sa kanyang paglabas sa naturang gusali. Halos magkagulo nang tuluyan na siyang nakita ng tao. Walang mapaglagyan sa galit ang mga ito, pilit siyang inaabot upang saktan. Mabuti na lang at marami talaga ang kanyang bantay. Dahil kung hindi ay malamang paglalamayan siya ng wala sa oras. Samantala, makalipas pa ang 1 oras ay nagawa na nga siyang maibalik sa kanyang selda. Pagpasok niya dito ay wala pa siya sa kanyang sarili. Tumayo lang siya ng halos kalahating oras nang walang ginagawa. Hanggang sa sumapit na nga ang gabi at napansin niya na lumalapit na naman ulit ang mga taong halangang bituka. Agad siyang napaisip na makipagsabayan na lang dito. Tutale wala nang saysay ang buhay niya. Ilang minuto pa nga ay agad na umaakma ang isa na susuntukin siya sa sikmura. Pero inunahan na niya ito. Sinipa niya kaagad sa maselang bahagi upang hindi kaagad makabawi. Dahil sa may 2 kasama pa ito na kailangan mapatumba rin. At pagkaraan ay pinagtulungan na nga siya ng 2. Subalit wala na siyang takot pa sa katawan, kaya nahirapan ang 2 na patumbahin siya. Nang magtagal ay napansin niyang pagod na ang mga ito, kahit siya ay pagod na rin. Pero hindi niya masyadong iniinda ang sakit. Agad siyang kumilos kahit nanghihina. Hinubad niya ang suot na damit at ipinulupot sa leeg ng isa. Nahirapan naman huminga ito. Ang kasama naman nito ay natigilan. At pagkatapos ay sinubukan nito na maalis ang pagkakasakal ni Glenn sa kasama. Subalit kahit anong gawin nito ay matigas siya. Hindi niya pinakakawalan kahit na sinusuntok na siya sa iba't ibang parte ng katawan. Naalarma na ito kaya tumawag na ng saklolo sa gwardyang malapit. Mabilis naman ito narinig ng nagbabantay. 3 ang rumisponde. Pagkaraan ay napaghiwalay naman sila nito dahil sa may panghampas ang mga ito na talagang masakit kapag tumama. Agad naman dinala sa silid pagamutan ang nasakal niya dahil walang malay ito. Napatitig naman siya nang nakangiti sa 2 pang naroon. Para siyang demonyo kung titingnan. Nakaramdam naman ng takot ang 2 sa nakikitang itsura niya. Binalaan naman sila ng bantay tungkol kay Glenn. Sinabi sa mga ito na si Glenn ay may parusang kamatayan. Kaya mag-iingat sila dito. Ibig sabihin kahit makapatay pa ito ng tao ay baliwala na. Sa takot ng 2 ay humiling ito sa bantay na kung pwede. Ilipat sila sa ibang selda kung maaari. Napangiti naman ang bantay sa sinabi ng 2. Sige. Pero bago yan sa Bartolina na muna kayo mamalagi dahil sa ginawa nyo. Para hindi kayo pamarisan ng iba. Tangulang ang sagot ng mga ito sa gwardya. Samantala, lumipas ang araw, linggo at buwan ay hindi na siya muli pang ginulo ng mga ito. Wala na rin naglalakas loob na lumapit sa kanya. Ngunit pagkalipas lang ng 1 taon, ay agad na isa sa katuparan na ang hatol sa kanya. Umaga pa lang ay abala na ang mga reporter sa labas ng kulungan. Marami din ang mga tao na sumusuporta na ituloy ito. May mga dala pang ang placard ang iba para ipakita ang pagsuporta. Bandang 11:00 ng umaga ay bumiyahe na sila papunta sa lokasyon kung saan magaganap ang paghatol sa kanya. Marami ang nakakonvoy sa sinasakyan ni Glenn. Bawat gilid ng kalsada ay may mga tao na nagtitipon upang masaksihan ang pagdaan ng kanyang sinasakyan. Ang iba ay may bitbit pa na karatula na nagsasabing deserve niya ang mawala sa mundo. Sa isip niya ay talagang kinamuhian na siya ng mga tao. Napapikit na lang siya sa isiping iyon. Sa pagdating naman nila sa naturang lugar, ay hindi mahulugang karayom ang mga tao na dumagsa rito. May mga reporter din na pilit na lumalapit sa kanya upang kuhanan siya ng pahayag. Subalit hindi na niya ito pinapansin pa. Agad naman siya ipinasok sa loob ng gusali. Sa loob ay marami din ang tao at ilan dito ay mataas ang posisyon sa gobyerno. Makaraan ng ilang minuto ay pinapasok siya sa isang silid na maraming pagkain na masasarap. Subalit wala siyang kahit na anong gusto sa mga ito. Tanging prutas lang ang kanyang kinain at wala nang iba pa. Ilang saglit pa ay dinaan naman siya sa isang maliit na chapel sa loob ng gusali. Doon ay taimtim siyang humingi ng tawad sa Panginoon at napatanong din siya kung bakit ito nangyayari sa kanya. Subalit agad naman niya sabi rito,
Natanggap niya kung anuman ang plano sa kanya ng Panginoon. Makalipas pa ang ilang oras, ay patungo na nga siya sa pagdarausan ng hatol sa kanya. Nakita niyang may higaan ito na parang krus. Kaagad naman niyang nalaman ang gagawin sa kanya. Tuturukan siya ng lason sa katawan. Sa isiping iyon ay naging kampante naman siya dahil wala siyang mararamdamang sakit dahil dito. Samantala, sa labas naman ay marami ang naghihintay pati sa mga bahay-bahay ng bawat pamilya ay nag-aabang din sa kanilang mga telebisyon or cellphone. Lahat ng tao ay nakatutok sa resulta. Sa loob ay pinapwesto na siya na humiga upang masimulan na. Bago naman siya nahiga ay napatingin siya sa malaking salamin. Hindi niya maaninag ang nasa kabila nito. Subalit alam niyang may mga tao sa kabila na nakikita siya at pinapanood. Sa isip niya ay baka naroon din ang kanyang nobya. Hindi man niya intensyon ay napangiti siya ng bahagya rito. Sa kabila naman ay tama naman ang kanyang hinala. Marami nga ang tao at nakatutok sa kanya ang paningin ng mga ito. Sa paglapat naman ng kanyang katawan sa naturang higaan, ay mabilis siyang iginapos rito sa magkabilang kamay at paa. Pero mga 5 minuto pa ang natitirang oras bago iturok ang lason sa kanya. Inuna muna ng mga ito ang pampatulog. Wala pang 1 minuto ay nakatulog na nga si Glenn. Mabilis na lumipas ang minuto at kasunod na nga itinurok ang isa pa. At pagkatapos ay isinunod na nito ang pangatlo. Ngunit nang maiturok na ang huli, ay agad naman may pumasok sa silid at hinablot nito ang mga nakasalpak sa mga ugat niya na maliliit na tubo kung saan dumadaan ang naturang lason. Sa huling itinurok sa kanya, ay may kaunti na pumasok sa kanyang sistema. Kaya sa monitor ay nakitang nagpumapalya na ang heartbeat ni Glenn. Kaagad may itinurok direkta sa kanya upang malabanan at makontra ang lason sa katawan niya. At ang taong pumasok pala ay ang head doctor dito. Agad naman niyang pinaliwanagan ang mga nasa loob na utos ng presidente ang ginawa niya. Tango na lang ang ibinalik ng mga ito sa nagsasalita. Agad ay pinagtulungan nilang isalba ang buhay ni Glenn. Ang ibang nasa kabilang salamin naman ay nagtataka pa rin sa nangyayari. Wala silang ideya kung bakit isinasalba pa ang taong kriminal. Subalit may isa sa kanila ang agad na nakatuklas. Agad nitong itinaas ang sariling cellphone at nilakas ang sounds para marinig ng lahat. Ito pala ay balita. Ayon dito ay nakuhanan ng video ang pagpaslang sa ama ng nobya ni Glenn, pati na ang pagdating ni Glenn sa lugar at tangkang pag-frame up dito. Nahuli naman ang totoong salarin sa tulong ng plaka ng sasakyan na naisamang ma-videohan. Agad naman humingi ng patawad ang naturang magulang ng teenager na may hawak nito. Paliwanag naman ng mga magulang ay natakot sila para sa kanilang buhay. Ngunit nakokonsensya naman sila sa tuwing maalala. Kaya mas minabuti na lang nila gawin ang tama. Wika ng mga ito sa harap ng media. Samantala, sa paglabas naman ng mga doktor para dalhin si Glenn sa lehitimong ospital, ay nadatnan nila sa paglabas ang mga taong tahimik. Ang mga placard na hawak ng mga ito ay wala na. Wala ring maaninag na masaya ito sa nangyari. Marahil ay nabalitaan na ng mga ito na inosente si Glenn sa lahat ng aspeto. Subalit nang makarating si Glenn sa ospital, ay idiniklarang comatose siya at maaaring brain dead na rin siya na parang lantang gulay. Sa kabilang banda naman, nang malaman ng nobya niya na inosente siya ay agad itong napahandusay sa lapag. Sising-sisi siya dahil hindi siya naniwala kay Glenn. Halos ngayon niya naramdaman ang hirap at pasakit sa nobyo. Mabilis naman kumalat sa social media ang kalagayan niya sa ospital. Marami ang nagpadala sa kanya ng tulong at mga bulaklak. Marami din ang nagpakita ng pagsisisi habang umiiyak. Halos siya ang topic at laman ng usapan. Ang iba ay sinisi ang kakulangan ng pag-iimbestiga ng mga nasa posisyon. Ang nobya naman ni Glenn ay minsan nang dumalaw sa kanya para alamin nito ang kanyang kalagayan. Tung dahil sa gobyerno na ang gumagastos sa kanyang medical na pangangailangan, ay nagkaroon ng pagbabago at pag-unlad sa kanyang katawan. Napansin ito ng mga nurse na nagbabantay sa kanya. Minsan gumagalaw ang braso at paa niya. Samantala makalipas pa ang 2 buwan,
ay tuluyan na siyang nagising sa pagka-comatose niya. Doon ay lalo pa siyang binigyan ng atensyon ng mga doktor. Matapos ang isang linggo ay nakakaupo na siya. At pagkaraan ng ilang araw sa wheelchair naman. Subalit, hindi pa siya masyadong nagsasalita. Bawat araw ay marami siyang natatanggap na letter o di kaya mga pagkain na ibinibigay naman niya sa nurse o doktor. Dahil hindi niya makakain lahat ng ipinapadala. Sa pangalawang pagkakataon ay dumalaw sa kanya ang nobya. Subalit hindi siya nagpakita ng emosyon dito. Malamig na titig lang ang iginawad niya. Matapos nito ay lumisan ang babae nang hindi sila nakakapag-usap. Ang totoo ay kaya na niyang magsalita at maglakad. Pero mas pinili niya muna na magpanggap na ganun pansamantala. Ngunit dumating ang pagkakataon na ginusto na niyang umalis dito. Kaya ipinakita niyang magaling na siya. Namangha naman sa kanya ang lahat dahil maliit ang tiyansang mabuhay siya sa ganung sitwasyon at nakarecover pa siya ng husto. Bago niya lisanin ang naturang ospital, ay may iniabot sa kanya ang kanyang doktor. Isang tseke na naglalaman ng 5 milyon. Ito ay donasyon ng mga tao para sa iyo. Inipon namin para kung sakaling gumaling ka, ay makakapagsimula ka ng bago mong buhay. Wika ng doktor. Kaagad naman siyang nagpasalamat dito ng sobra at sa mga nag-alaga sa kanya. Utang niya ang kanyang buhay dito, saad ni Glenn sa mga kaharap. Noong araw din na yon ay umalis na siya sa ospital. Nagpakalayo siya upang kalimutan ang masalimuot na nangyari sa kanya. Nagtayo siya ng sarili niyang business. Matapos ang 1 taon ay nabalitaan niya na lang na ang salarin na totoong pumatay sa ama ng kanyang dating nobya ay nahatulan na. Katulad ng paghatol sa kanya noong napagbintangan siya.